Galaw-galaw naman tayo dyan mga ka-okay. Kumusta na kayo? At gusto kong ituloy yung ating physical fitness at nandun na tayo sa lesson number 2. At pero bago tayo pumunta sa actual exercises, ay kailangan ipaliwanag ko muna sa inyo. Kasi hindi po pwedeng diretso tayo sa exercises nang wala kayong knowledge. Kasi baka ito'y magresulta sa hindi maganda. Or worse, magkaroon kayo ng injury. Ayun, kaya ayun din sa ating mga kaibigang coaches all over the Philippines. Reminder lang po, paalala, na kapag meron tayong ipapagawa sa ating mga player, ay kailangan na siguraduhin natin na alam nila kung bakit nila gagawin yon. At ano yung mga safety precautions, at ano yung magandang epekto nito sa kanilang performance. Diba? Dahil alam mo naman yung mga yan, gusto niya laging shortcut, lalo na kapag walang coach. Palo agad, catching throwing kagad, shoot kagad, takbo kagad, di ba? Nagmamadali at ang isip nila ay pinapahirapan mo lang sila. Ayun, kaya kailangan nating ipaliwanag mabuti. Kasi pag pinaliwanag nating mabuti sa kanila, kung ano yung magagandang dulot nito sa kanilang performance, mas motivated ang ating mga players. At mas motivated kang gawin yung exercise na gagawin mo kasi alam mo ang magiging epekto nito sa'yo. Kaya yung mga players, hindi na sila maghihintay pa sa'yo. Sila na mismo ang gagawa ng mga movement preparation kasi gusto nilang mas gumaling sila. Ayun, kaya tuloy-tuloy tayo at ano ang lesson number 2 natin? Ito yung flexibility. Ano ba itong flexibility to? Ito ay isang component ng physical fitness at malaki ang nagagawa nito sa ating performance, sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang flexibility, sabi, it is the ability to move in a wide range of motion. Diba? You have the ability to reach easily, to bend easily. Ayun. At ano ba ang nangyayari sa ating muscles? Ito ay nagiging stretchable. At kapag stretchable ang ating muscles, ibig sabihin ito ay matibay. At hindi ka madaling magkakaroon ng mga injuries. Kaya napaka-importante nito, lalo na sa ating mga tumatanda. Sa mga nagkakaedad, alam nyo ba, marami na tayong complain, konting galaw, ay merong mga masasakit na kagad, masakit ang likod, masakit ang tagiliran. Ayun. Kaya tuloy-tuloy na i-maintain natin yung ating mga coaches. Sabayan nyo yung mga players, di ba? Hindi yung puro kayo salita na lang dyan. Kailangan mag-exercise din kayo para mas kondisyon kayo sa inyong mga training. Ayun, kaya importante, ano ba ang magandang dulot ng flexibility? Ayun, iiwasan natin yung mga injuries, yung mga muscle pain. Alam nyo, yung injury at muscle pain, hadlang yan sa training. Kaya kailangan maiwasan natin na magkaroon ng mga injuries at saka ng mga muscle pain. At yun ay malaki ang tulong ng flexibility exercises. Ayun, at ano pa? Nadidevelop din ang balancing muscles kapag tayo ay may mga flexibility exercises na ginagawa. Malaking tulong, kaya mas nagiging maganda ang ating posture. Ayun. At sa mga players, mas nagiging umaangat ang performance. Mas na ma-maximize ang performance. Kasi you can move in a wide range of motion. Diba? Kung soccer player ka, at hanggang dito lang ang sipa mo, anong lakas nun? Pero kung kaya mong flexible ang hip muscle mo at kaya mong sumipa ng gano'n, mag-extend, grabe, diba? Mas malakas. Sa baseball, kung ang kaya mo lang ay hanggang dito, yung turning mo, naku po, wala, nandyan lang yung bola mo. Pero kung kaya mo mag-extend ng matindi, okay, ibig sabihin yan, mas maganda ang performance. Kaya malaki ang nagagawa. Kahit sa iba't ibang sports, pag flexible ang muscles ng mga players, sigurado mas maganda ang performance. At ang flexibility ay malaki din ang tulong para makarelax tayo sa ating mind kasi nare-relax ang ating muscles. Ayun, napakaganda ng ating flexibility exercises. At ano ba yung mga flexibility exercises? Okay, ito yung mga stretching exercises. At mag-share ako sa inyo ng dalawang stretching exercises at ito yung
static stretching at dynamic stretching. Kaya tuloy-tuloy lang tayo, tutok lang at i-share ko na. Ito na, gagawin na natin yung ating mga actual exercises, flexibility exercises. Ngayon ay pupunta na tayo sa ating actual flexibility exercises at konting paalala lang. Kailangan gawin natin ito ng consistent. Hindi pa pwedeng ginawa natin ito ng isang araw ay okay na. Kailangan regular, tuloy-tuloy para mas may magandang resulta. At isa pang paalala, kailangan wag natin pipersahin ang ating sarili. Kailangan gradual, unti-unti para maiwasan natin ang injury. At ngayon ay pupunta tayo sa ating stretching mula sa upper body stretching. At ito yung static stretching. Ano ba yung static stretching? Ito yung mga stationary stretching na hindi ka masyadong gumagalaw. Naka-stay ka lang sa isang lugar. Ayun, simulan natin sa neck muscle. Other side. Ayan. Bend forward. Okay, back. Twist. Ayun, yun ang ating mga neck muscle stretching. Kailangan natin yun, di ba? Para maiwasan natin yung stiff neck, yung mga pananakit ng leeg. Ayun. Now, let's go to shoulder stretching. Other side. Ayun, kung mapapansin natin ito, kasama na dito ang arms, shoulder, at saka yung lats natin. Ayan. Other side. Ayan. Up. And then sa likod. Ayan. So, ano pa yung ito? Okay. Ayan. Alternate yan. Okay. So, ayun yung mga sample ng ating shoulder stretching. At binigay ko lang yung mga example, pero hindi ko sinasabing gawin nyo lahat. Diba? Kasi meron lang naman tayong mga stretching na dapat isagawa. Lalo na ito ay kailangan related dun sa ating particular sports na sinasalihan. Ayun. Ayun yung ating mga shoulders at importante na kailangan din na i-develop natin ang stretching ng ating mga arms. At mayroong mga sports na gumagamit ng arms, lalo na yung softball, yung baseball, yung volleyball. Ayan, kailangan natin ng lakas dito. At kailangan flexible to. Kaya, eto. Ayan. Shake. Okay. Close. Higpitan natin. And then, open. Stretch. Kailangan maramdaman natin yung stretch, ha? Ayan. Ayun. Ako, pag nagpipitch ako, nararanasan ko, pag hindi ako nag-stretching, nananakit yung mga muscles ko rito sa palad. Kaya, importante yon sa ating mga baseball. At sa mga pitcher, importante doon na flexible ang ating forearm muscles, ang ating wrist. Ayun, kasi kailangan yun sa ating pagpapagalaw ng bola. Ayun. At nakakatulong din yun sa lakas. Ayun. Kaya, punta ngayon tayo sa trunk, sa ating katawan, side bend. Twist. Other side. Ayan. Ayan yung ating mga upper body stretching. Diba? At ngayon ay tutuloy natin to sa lower body stretching. Tuloy natin ang ating exercise from upper body. Ngayon pupunta tayo sa lower body stretching.
At still, nandun pa rin tayo sa standing position at static stretching. Okay, now, punta tayo ngayon sa una nating lower body stretching at ito yung hamstring scissor stretch. Other side. Next, at yun yung cross leg. Ayun. Punta tayo dun sa sunod. Ito yung hamstring stretch. Ayan, hawakan nyo yung ating tuhod, itaas. Ayan. Kung mapapansin nyo, nai-stretch dito ang ating hip, ang ating glutes, ang ating groin, at ang ating, isama natin ang ating ankle. Ayan, tingnan nyo yung paa. Ayan. Pwedeng i-circling, up, down. Ayan. Okay, gagawin natin yan sa kabila din, kaliwat, kanan. At punta tayo dun sa sunod. Ito yung quad stretch. Okay. Alternate. Okay, kailangan natin ng balance. Focus your eyes on one spot for the balance. Ayun. Okay. Next, punta tayo ngayon doon sa sunod nating stretching exercises para sa ating ankle, sa ating calf, at sa ating hamstring. Humanap tayo ng wall. And then, from lunge position, i-push natin yung wall. Kailangan mararamdaman natin yung stretch dito sa back leg. Ayan. Alternate yan. Ayun. At kung gagawin natin yung pushing the wall, siguraduhin natin na naka-align ang mga paa. Ayan. Kasi kadalasan yung ating mga player o yung mga estudyante, minsan yung sa likod ay nakaganitong position. So, hindi nagiging balance yung development ng muscle. Kaya kailangan dapat naka-align. Ayun. Ayun. Napaka-importante na kailangan sa bawat ginagawa natin, kailangan nasa ayos para mas makita natin yung mas magandang improvement. So, ayun ang ating upper and lower body stretching exercises. At sana'y may natutunan kayo. At kung mapapansin nyo, yung ating counting ay masyadong short, di ba? Kasi iniiklian ko lang para matapos natin yung ating standing position stretching. At pero ang pinakang recommended ay gagawin natin to ng 8 to 10 counts at talagang nararamdaman natin yung stretch. Ayun. Kailangan maramdaman natin yon para sa mas magandang resulta. Ayun ang ating stretching exercises sa standing position at sana may natutunan kayo. Abangan nyo yung third lesson at ito yung lying position, yung sitting position ng upper and lower body stretching. At nandun din yung ating dynamic stretching. Ano ba yung kaibahan nito sa static stretching? Ayun, at sana may natutunan kayo. Salamat sa inyong pakikinig. At don't forget, i-share natin to. At subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat.